Hindi nakatiis si Dwayne Wade sa ranking na inilabas ng The Bleacher Report kung saan pang top 11 si Kobe Bryant. Ayon kay Wade, sila daw na nakalaban ni Kobe ay nilarank nila ito bilang top 3 at sa opinion daw ng mga tao na hindi naman nakalaban si Kobe o hindi man lang nakapaglaro ng basketball sa level na gaya nila ay nilagay si Kobe sa rank 11. Bakit daw siya magiging open arms sa mga ito? Naikwento din ni Dwayne Wade nang nabubuhay pa daw si Kobe at nairank din ito ng mababa ay sinabi nito na sino daw ang idiots na ito at bakit siya makikinig dito. Hindi naman daw sinasabi ni Wade na idiot ang gumawa nito, pero ang sinasabi niya lang daw ay kapag may gumawa nito, sabi ni Kobe, ito'y idiotic para sa kanya. Pambihira, di ganun na rin yon mga amigo. So minsan kasi, yung mga tagapanood lang ang mas maraming sinasabi, iba pa rin talaga yung na-experience mong makalaban, lalo na itong si Kobe. Maging si Kyrie Irving na talagang idol si Kobe ay hindi rin nakatiis at sa kanyang live ay sinabi nito na hindi lang na-immortalize ni Kobe ang kanyang pangalan dahil sa basketball, kundi sa karakter din kung sino talaga siya at sa tao daw na talagang initsapwera siya ay bigyan daw ng respeto ang pangalan ni Kobe. Sa live din ni Kyrie Irving ay naglabas ito ng saloobin sa nangyayari sa kanilang super team sa Brooklyn Nets. Ayon kay Kyrie, hindi siya masyadong nakipagmabutihan o nakikipag-usap sa front office ng Brooklyn Nets sa kabila ng katotohanan na nakapirma siya ng max contract dahil ang gusto lang daw ng Nets ay si Kevin Durant at hindi siya. Inamin din ni Kyrie Irving na nag-request siya na i-release na siya ng Brooklyn Nets at hayaan na maglaro sa ibang team after na masuspende ito dahil nga hindi ito nagpapabakuna ng para sa COVID-19. Bukod pa dyan mga amigo, in-address din ni Kyrie ang sinabi ni Kevin Durant sa naging appearance nito sa Mind the Game. Sinabi kasi ni KD na napakaraming bagay ang hindi magandang nangyari kung bakit naging failure ang super team nila sa Brooklyn Nets. Isa na dito ay iniwan daw sila ng ibang coach at napunta sa ibang team. Ayon kay Kyrie, ang tinutukoy daw ni KD ay si Coach Ime Udoka na napunta nga sa Boston Celtics para maging head coach. Sinabi ni Kyrie na wala naman daw silang magagawa dahil opportunity nga yon at nang makalaman daw nila ito ng 2022 playoffs ay ready nga ito at talagang ihinanda ni Ime Udoka ang Celtics. Imagine nga daw mga amigo, nakalaban mo ang dati nyong coach kung saan alam yung kalakasan nyo at kahinaan nyo. Bukod dyan, in-address din ni Kyrie Irving ang sinabi ni KD na sila ni Steve Nash ang committed para manalo habang ang iba naman sa team ay hindi. Ayon kay Kyrie, lahat naman daw sila ay committed sa iisang goal pero minsan nga daw ang iba ay hindi sumusunod sa kung ano ang gusto ni KD na gawin o bilang leader hindi daw lahat ng gusto mo ay susundin ng iba. Hindi naman daw pwedeng ang iba ay maging committed gaya ng gusto mo maging committed. Siya daw ay committed kay KD at sa Brooklyn Nets at gusto nilang mailagay sa mapa ng basketball ang Nets. Pero wala daw sa usapan si Steve Nash pero dahil ito daw ang gusto ni KD kaya okay daw para sa kanya, susuportahan niya ito. Bilang nakababatang kapatid, kung gusto mo si Steve Nash ay okay daw para kay Kyrie. So in short mga amigo, si KD lang ang may gusto kay Steve Nash at ayaw talaga ni Kyrie kumbaga. Sinuportahan niya lang ito. O kaya napilitan lang siya. Patay tayo dyan mga amigo. Dito din, naging malinaw na hindi talaga naging maganda ang samahan nila at hindi talaga sila nagkaisa. Dahil sa mga revelation ni Kyrie Irving ay tinawagan ito ng kanyang agent during his live stream at sinabihan na sobrang dami na itong sinasabi.